sa oras pong ito kung bakit kailangan ng isang tao na siya po ay mabautismuhan, no? At kung bakit isinasagawa po ito, dahil ito po yung utos ng ating pong Panginoon na kapag ang tao ay sumampalataya, ay kailangan siyang mabautismuhan, no? So, yan po ang ating pong at mamaya po, pagkatapos po nito ay kayo po ay magdi-decide kung kayo po ay gustong magpabautismo, no? Kaya tayo po ay narito dahil ang bautismo, ito po ay una, ay isinasagawa po ito sa tubig, no? So kailangan mayroon tayong tubig para mabautismuhan ang isang tao. At malalaman natin kung bakit binabautismo ng tao sa tubig dahil yan po ay napakahalaga at napaka-importante sa buhay po ng tao. Ang sabi ni Jesus Christ, ang ipinanak sa laman ay laman, ang ipinanak sa Espiritu ay Espiritu. Sabi niya, maliban ang tao ay panganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ibig sabihin, dadaan ka muna sa tubig at saka ka may panganak sa Espiritu, no? So yan po ang ating pong pag-aaralan. Napaka-importante po ito sa buhay ng bawat mga taong mananampalataya, no? So yan, napakahalaga sa buhay ng tao po. At wini-welcome din natin muna yung mga nanonood po sa atin sa mga YouTube channel, Luzon, Visayas at Mindanao. Sila po ay naging kasama din natin ngayon at napapanood din po nila tayo sa pamamagitan ng YouTube, no? Kahit saan sila naroon, kapag ito ay kanilang pinanunood, parang kasama natin sila sa ganito pong gawain, no? Kaya so mayroon tayong babautismuhan ngayon, kaya ay ipapaliwanag muna natin ng kaunti kung bakit kailangan ng isang tao na siya po ay mabautismuhan. Una po, ang bautismo, ito po ay inuutos ng ating Panginoon, no? Ito ay command na inuutos ito ng Diyos sa atin na ang layunin po nito ay upang iligtas ang tao, no? Ang bautismo, ito ay inutos ng ating Panginoon Kristo sa kanyang mga alagad upang ang tao ay maligtas. Kasi kung hindi po tayo dadaan sa baptism, hindi po kayo maliligtas. Kasi dalawang klase po ang salvation, no? Salvation by grace and salvation by the promise. Ang salvation by grace, ito ay para sa mga Hintil. Ang salvation by the promise, ito ay sa mga Hudyo na ipinangako ng Diyos sa mga Hudyo na sila ay ililigtas dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya kailangan ni Kristong mamatay para mabayaran ang kanilang mga kasalanan. Kaya nung si Kristo ay mamatay, anong sinabi ni Jesus Christ? It is finished. Ibig sabihin, natupad niya na ang pangako sa mga Israel na sila ay ililigtas at mapapatawad ang kanilang mga kasalanan. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nung mamatay si Jesus Christ, lahat ng kanilang kasalanan ay nabayaran, yung bansang Israel. Ngayon, bakit kailangan nating mabautismuhan? Para maging kabahagi tayo sa kamatayan din ni Kristo. Dahil ang kamatayan po ng ating Panginoon Kristo ay para lamang sa Israel. And then, kung bakit inutos ni Kristo na ang lahat ay mabautismuhan para po ay maligtas. Ganyan sinasabi sa banal na kasulatan, sa Marcos chapter 16, verse 16 hanggang 15 hanggang 16, ang sabi niya, at sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo'y humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Ang sinumang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. So sabi ni Jesus Christ, sa kanyang mga alagad, humayo kayo sa buong sanlibutan. Bakit? Kasi nga, ang kaligtasan ay para lamang sa mga Hintil. So gusto ng Diyos na ang tao ay maligtas. Dahil nga, naligtas tayo sa biyaya at habag ng Diyos dahil hindi tinanggap ng mga Israel ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang kaligtasan ay nabaling sa atin. Kaso lang nga, may bilang lang po tayo.
ang maliligtas na Israel ay ang mga hintil ay meron lamang bilang. Ayon sa Romans chapter 11 verse 25, ang sabi ng Biblia, may isang hiwaga na ibig kong malaman ninyo, ang pagmamatigas ng bayang Israel ay hindi panghabang panahon, ito ay tatagal lamang hanggang sa makalapit ang kabuuan ng mga hintil na tinawag ng Diyos. Ibig sabihin, hindi lahat ng hintil ay maliligtas. Yaon lamang mga tinawag at pinili ng Diyos. Mabubuo, kapag nabuo po ito, ay wala na pong mangangaral ng mabuting balita. Kasi ang layunin ng mabuting balita ay upang ang tao ay sumampalataya at mabautismuhan. No? May pangaral ang mabuting balita at pagkatapos ipangaral, kapag sila ay nagkaroon ng pananampalataya, kailangan nilang mabautismuhan para sila ay maligtas. No? Para sila ay maligtas. Kaya dito makikita natin na ang sabi ng banal na kasulatan na ang tao ay kailangan niyang sumampalataya at mabautismuhan. Ang sabi ni Jesus Christ. Ang sabi rin din po sa Gawa chapter 6 verse 13 hanggang 33, ganito po yung sinasabi rin ng Biblia. Sila ay nilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa Kanya at sa lahat ng nasa Kanyang bahay. Nang gabi ring iyon, hinugasan ng bantay pinto ang kanilang mga sugat at siya'y nagpabautismo pati ang buong niyang sambahayan. So doon ay makikita natin na kapag ang isang tao ay sumampalataya sa pamamagitan ng mabuting balita na kanyang narinig, so hindi po pang matagalan ang bautismo. Magi sa araw na iyon, kapag napakinggan mo ang tinig ng Diyos at gusto mong magpabautismo, ay pwede kang bautismo. Dahil sa araw na iyon, nang mapakinggan nila ang salita ng Diyos, agad silang nagpabautismo. Siya at ang buo niyang sambayan. Kaya ang buo niyang sambayan ay naligtas. Dahil ang sabi ni Jesus Christ, ang sinusumampalataya at mabautismohan ay maliligtas. No? So, maliligtas. Kaya 100% na sila po ay ligtas. Pangalawa, ang bautismo, ito ay sa pamamagitan ng tubig. So, sinasagawa ang bautismo sa pamamagitan ng tubig. Ang sabi doon sa 1 Peter chapter 3, verse 21, verse 20, ang tubig ay larawan ng bautismo nagliligtas ngayon sa inyo. No? Ang tubig ay larawan ng bautismo nagliligtas sa inyo. At ang bautismo ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi ito ay buhat sa malinis na puso, buhat sa malinis na budhi na nanggagaling sa ating puso. Ibig sabihin, kaya ka naligtas at nagpabautismo, hindi para linisin ang buong katawan, kundi ito ay nanggagaling sa iyong budhi, no? Sa iyong malinis na budhi. So, makita natin dito, ito po ay isinasagawa at nangyari din po ito kay Jesus Christ. Sabi doon sa Matthew, chapter 3, verse 13 hanggang 17, sabi niya, dumating si Jesus sa Ilog Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. Ngunit tumutol si Juan at patuloy na sinabi, ako po ang dapat magpabautismo sa iyo. Bakit kayo'y nagpapabautismo sa akin? Subalit sumagot si Jesus, hayaan mo ito mangyari ngayon, sapagat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya pumayag din si Juan. Nang siya'y bautismuhan, umahon si Jesus sa tubig, biglang nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumapo sa kanya at isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. So doon ay pinakikita ng banal na kasulatan na ang bautismo ay isinasagawa sa tubig. Maging si Jesus Christ ay nagpabautismo rin, no? Nagpabautismo rin siya. Para, dahil iyon, sabi niya, dahil iyon ang kalooban ng Diyos. Kaya kapag ikaw ay nagpapabautismo, sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus Christ, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon ay papasok sa karera ng langit, kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama nasa langit. Anong sinunod ni Jesus Christ para masunod ang kalooban ng Diyos? Nagpabautismo siya kay Juan Bautista. No?
Kaya kapag ikay nagpapabautismo, ibig sabihin susunod ka ngayon sa kalooban ng Diyos. At nung mabautismo si Jesus Christ, ginawa rin ninyo ni Jesus. Nagbautismo rin siya sa mga taong naniniwala sa Kanya. Kaya ang tawag ng follow the leader. No? Hindi ka pwede magbautismo hanggat hindi ka muna nababautismuhan. Si Jesus, nung siya nabautismuhan, nagbautismo rin siya. Ang sabi doon sa John chapter 22 hanggang 26, ang sabi ng banal na kasulatan, pagkatapos nito, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. Nanatili sila roon ng kaunting panahon at nagbabautismo ng mga tao. Samantalang si Juan ay nagbabautismo naman sa Inon, malapit sa Salim, sabagat maraming tubig doon. Pumupunta sa kanya ang mga tao at nagpapabautismo. Hindi pa noon nabibilanggo si Juan. Minsan nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad ni Juan at ang isang Hudyo tungkol sa ritual ng paglilinis. Kaya pumunta sila kay Juan at nagsabi sa kanya, Guro, naalala ba ninyo ang lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Jordan na inyong pinatutuhanan na siya rin po ay nagbabautismo rin at nagpupunta sa kanya ang lahat. Kaya si Jesus Christ din ay nagbautismo rin siya pagkatapos niyang mabautismuhan ni Juan Bautista. No? So, doon ay makikita natin na napakalaga kung gaano kahalaga ang bautismo. Ang bautismo ito ay sinasagawa sa tubig. No? Kapag mayroong tubig, doon lamang tayo nagbabautismo. Maalala po natin yung eunuko, no? At saka si Filipe, ang sabi ng eunuko, may tubig dito. Hindi ba ako pwedeng bautismuhan? Ang sabi ni Filipe, kung ikaw ay sumasampalataya sa Panginoon, sabi ng eunuko, oo, nananampalataya ako. Kaya lumusong silang dalawa sa tubig at siya'y binautismuhan. So doon ay pinakikita na ang bautismo ay isinasagawa ito sa tubig. At ang bautismo hindi po ito sinasagawa sa mga bata. Ito po ay sinasagawa sa mga matatanda na marunong na mag-intindi at manawa sa mabuti at masama. No? Mabuti at masama. Dahil ang sabi ni Jesus Christ, maging katulad kayo ng mga bata sapagkat sa kanila nag-ahari ang kaharian ng Diyos. So doon ay pinakikita ng banal na kasulatan na ang bautismo ito ay isinasagawa sa tubig. Pangatlo, ang bautismo, ito ay inuutos ng ating Panginoon Kristo sa kanyang mga alagad upang gawin alagad niya ang lahat ng bansa. No? Kaya hindi ka pa nababautismuhan sa pangalan natin Panginoon Kristo, hindi kanya magiging alagad. No? Hindi kanya magiging alagad. Ang sabi doon sa Matthew chapter 28, verse 18 to 20, lumapit si Jesus sa kanila at sinabi, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Hanggang sa katapusan ng panahon. So doon ay makikita natin na ang layunin ng isang bautismo, hindi ka lang upang iligtas, kundi gusto ni Kristo na ikaw ay kanyang maging alagad. Kapag nabautismohan ka na, naging alagad ka na ng ating Panginoon Kristo, dadaan ka pa sa tinatawag na pagtuturo. Tuturuan ka. Sabi ni Jesus Christ, pagkatapos niyong mabautismuhan sa pangalan naman ng Anak ng Espiritu Santo, at turuan niyo sila sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. No? So doon pa lamang magsisimula na ikaw ay magkakaroon ng tinatawag na study, pag-aaral, pagtuturo. Dahil ang mga bagay ng spiritual ay maunawan lamang sa paraan spiritual. Kaya hanggat hindi ka na nababautismuhan, ibig sabihin patay pa ang iyong spirito, hindi mo maintindihan at maunawaan ang mga bagay na spiritual. Kaya kailangan mong mabautismo sa pangalan ni Kristo para mabuhay ang iyong spirito. Kapag nabuhay ng iyong spirito, maintindihan mo na maunawaan ang salita ng Diyos. No? Ang salita ng Diyos. Kaya dito, sinasabi ng banal na kasulatan ay
ang bautismo ay sinasagawa, inutos ito ng ating Panginoon Kristo para ang isang tao ay maging alagad. Maging sa Apostol Pablo, bago siya naging alagad ni Kristo, siya ay binautismuhan din ni Ananias. No? Kaya sa naging alagad ni Kristo. Nung siya ay mabautismuhan at naging alagad ni Kristo, siya ang ginamit ng Diyos para ikaw tako na mga hintil ay magkaroon ng kaligtasan. Para magkaroon tayo ng kaligtasan. Siya ang ginamit ng ating Panginoon na sa pamamagitan ni Pablo, ang hintil ay nagkaroon ng pagkakataon na maligtas. So maliligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya at bautismo. Pang-apat, ang bautismo ito ay sinasagawa sa tao upang ipagkaloob sa kanya ang Espiritu Santo. No? At kaya hanggat hindi ka nababautismuhan sa pangalan ng ating Panginoon Kristo, hindi mapapasayo ang Espiritu Santo. Ang sabi doon sa Gawa chapter 8 verse 32, ang sabi ng Biblia, Gawa chapter 2 verse 38, ang sabi ng Biblia ay ganito, sabi ng banal na kasulatan, sumagot si Pedro, talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Kristo upang kayo'y patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Kaya kapag ikaw ay nabautismuhan na sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, ipagkakaloob sa iyo ang Espiritu Santo, katulad ng ating Panginoong Kristo. Nung hindi pa siya nababautismuhan, hindi pa ipinagkakaloob sa kanya ang Espiritu Santo. Ang sabi nga doon sa nabasa natin kanina, si Kristo ay lumapit kay Juan Bautista at nagpabautismo. Nung siya'y umahon sa tubig, saka lamang bumaba ang Espiritu Santo sa kanya na parang isang kalapati. Dumapo ito sa kanya na parang isang kalapati. So doon ay pinakikita ng ating Panginoon Kristo, para matanggap mo ang Espiritu Santo, kailangan mong dumaan sa tinatawag na bautismo. At ang bautismo po, hindi po ito sa pilitan. Ito po ay kusang loob mong decision. Kung gusto mong sumunod sa kalooban ng Diyos, kung gusto mong maging alagad ni Kristo. Ibig sabihin, hindi kanya pipilitin sapagkat ang pananampalataya ay ayon lamang sa iyong kagustuhan. Hindi kanya pipilitin. So, ang sabi doon, kapag ikaw nabautismo na, ipagkakaloob sa iyo ang Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa iyo. Tatak yan. Ibig sabihin, yan yung silyo mo para makapasok ka doon sa langit. Ang sabi doon sa Ephesians chapter 1, verse 10 hanggang 14, kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sumampalataya kayo kay Kristo, kaya ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ang mga pangako ng Diyos para sa atin hanggang sa makamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kaluwalhatian. So doon ay pinakikita ng Biblia na kapag nasa iyo ng Espiritu Santo, yan po'y tatak ng pagkahirang sa iyo. Yung tinatawag na silyo. Na 100% hindi ka mangangamba at hindi mo masasabi na hindi ako ligtas. Kundi masasabi mo, ikaw ay ligtas. Bakit? Sapagkat mayroong pong bunga yan. Ang Holy Spirit na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos, may bunga yan. Ang tinatawag na nine fruit of the Holy Spirit. No? Siyam na bunga. Mayroon po siyam na bunga. Nandun yung kapayapaan, kagalakan, pag-ibig, kaamuhan, pagtataga, pagtitiis. So, doon ay makikita natin kapag nasa iyo na ang Espiritu Santo, malalaman mo ito dahil ito ay tatak ng pagkahirang sa iyo. No, tatak po ito. Last, panglima. So, ang panglima, sabi niya, ang bautismo ito ay sinasagawa sa isang tao upang maging kabahagi siya sa kamatayan ni Kristo. Sapagkat ang kamatayan ni Kristo ay para lamang sa mga Hudyo, hindi para sa mga hintil. Kaya kailangan nating mga hintil mabautismuhan para maging kabahagi tayo sa kamatayan ni Kristo. Dahil hindi ka mapapatawad sa iyong mga kasalanan. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay
kamatayan. Kailangan maging kabahagi ka sa kamatayan ni Kristo at maging kabahagi ka lamang kapag ikaw ay nabautismuhan. Ang sabi sa Romans chapter 6, verse 1 hanggang 14, ganito ang sinasabi. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hinding-hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo, upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay, sapagkat kung nakasama niya tayo sa isang kamatayan tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa kanyang muling pagkabuhay tulad ng kanyang muling pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanan pagkatao at hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kung tayo namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Alam natin si Kristo nang muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Walang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y namatay siya ng minsan dahil sa kasalanan at sa buhay, at ang buhay niya ngayon ay dahil sa Diyos. Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay naman dahil kay Kristo. So doon ay sinasabi ng Biblia na tayong mga hintil, para maging kabahagi tayo sa kamatayan ni Kristo, kailangan dumaan tayo sa tinatawag na baptism. Dahil doon lang tayo magiging kabahagi sa kanyang kamatayan. Na kapag ikay nabautismuhan, ibig sabihin, nabayaran na ang iyong mga kasalanan. Nabayaran na. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Nung ikaw ay binabautismuhan, para kang inilibing. No? Kapag ikaw ay nilubog sa tubig, para kang inilibing. At pag-ahon mo ay may bagong buhay ka na. Na sinabi sa banal na kasulatan, si Kristo namatay sa laman, ngunit muling nabuhay sa Espiritu. Kaya pag nilibing ka dyan, mabubuhay ang iyong Espiritu, kaya magugutom na ang iyong Espiritu, hindi sa pagkain dito sa mundo, kundi magugutom ang iyong Espiritu sa salita ng Diyos. Ang sabi ni Jesus Christ, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. So ang pagkain ng ating Espiritu ay ang salita ng Diyos. Lagi po tayo nakikinig ng salita ng Panginoon. Ang sabi doon sa Colossus, chapter 2, verse 2 hanggang 13, nasabi niya, sa pamamagitan ng bautismo, nalibing kayo kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya. Dahil sa inyong pananalig sa Kanya, sa kapangyarihan ng Diyos, na muling bumuhay sa Kanya, kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi nasasakop ng kautusan, ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo, pinatawad niya ang ating mga kasalanan. So doon ay totoo ang sinasabi ng Biblia na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. No? Ibig sabihin, kapag ikaw ay nagpabautismo at naging kabahagi ka sa kamatayan ni Kristo, nabayaran na ang iyong mga kasalanan. Ibig sabihin, malinis na ang iyong pagkatao. Kompleto na ang iyong pagkatao. Meron ka ng body, soul, and spirit. Buo na ang pagkatao mo. Dati, nung hindi ka pa sumasampalatay kay Kristo, kulang ang pagkatao mo. Nabubuhay ka lang sa body and soul. Hindi ka nagugutom sa pagkain spiritual. At nagugutom ka lang sa pagkain dito sa mundong ito. Wala kang panahon na makinig ng salita ng Diyos. Wala kang panahon na magsamba sa Diyos. Mula Lunes hanggang Linggo, naghanap buhay ka, nagtatrabaho ka, dahil yun ang gusto ng soul. Dahil ang soul, ito'y nanggaling sa lupa. Ang Espiritu, ito'y nanggaling sa Diyos. Ang sabi ni Jesus Christ, ang sabi ng banal na kasulatan, alalahanin mo ang Diyos bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa at manumbalik ang ating Espiritu sa Diyos na may bigay nito. Ibig sabihin, babalik ang ating Espiritu sa Diyos, maiiwan sa atin ang body and soul.
may iwan po ito. Kaya kapag ikay nabautismuhan, magiging kompleto na ang iyong pagkatao. Magkakaroon ka na ng buhay na walang hanggan. Yun ang nawala sa atin dati, buhay na walang hanggan nung mamatay ang ating espiritu. At ito'y gustong ibalik sa atin ng Diyos kung kaya kailangan natin sumunod sa kanyang kalooban. Ang tanong, handa ba tayong magpabautismo sa pangalan ni Kristo sa araw nito? No? Kung handa po tayo magpabautismo, ang gagawin po natin ay isa-isa po tayong lulusong sa tubig, no? Hindi po tayo lahat, yung babautismo lamang ang lulusong sa tubig. No? Yung mga hindi ayaw magpabautismo o nabautismo na ay nabautismo sa disciple of Jesus Christ, so hindi nyo na kailangan magpabautismo. Kung ikaw ay nabautismo na sa ibang simbahan, wala man pong problema doon. Pero kung gusto mo maging membro ng disciple of Jesus Christ, ay pwede ka rin magpabautismo. Dahil bawat churches ay ginagawa po ito. Ang sabi sa Biblia, lahat na nabautismuhan ay idinagdag sa iglesia. Idinagdag sa mga mananampalataya. Ibig sabihin, mapapabilang ka sa disciple of Jesus Christ kapag ikaw ay nagpabautismo. No? So yun ang layunin ng gawain nito. Hindi ka lang maging alagad ni Kristo, kundi magiging member ka rin ng local church. Ang local church, ito po yung disciple of Jesus Christ. Ang national church ay ang pagiging born again mo sa iyong pananalig at pananampalataya kay Kristo. Kaya ngayon, ay darako po tayo ngayon sa ating pong tinatawag na baptism. Bago po yan, ay tayo muna po ay manalangin. Manalangin po tayo, Panginoon, maraming salamat sa inyo pong mga salita na aming napakinggan patungkol sa baptism. Alam po namin, O Diyos, na kailangan po namin gawin to. At bilang lingkod mo, God, ito ay inuutos mo sa amin na gawin ang mga bagay nito upang sila'y maging alagad mo, Panginoon. Maging tagasunod mo, Lord, sapagkat ikaw lamang ang aming tagapagligtas. Ikaw ang Diyos na nagbigay sa amin ng pagkakataon na mapasa amin ang pinangako mo na tinatawag na buhay na walang hanggan. Makakamtan namin to sa aming paglilingkod sa iyong anak na si Jesucristo. Pagpalain niyo po ang lahat na narito. Ang gusto magpabautismo pa noon ay nagpapasalamat po ko sa kanila, Lord, sapagkat nais nilang sumunod sa iyo, sa iyong kalooban, at ikaw, O God, ang kanilang magiging Diyos ka noon. Kaya purihin ka, gabayan niyo po kami, at samahan niyo po kami sa lalabing naming gawain. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.